Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Isa na namang mahalagang at importanteng usapan ang pag-uusapan po natin ngayon sa gitna po ng malakas na ulan. Huwag nyo na pong alamin kung saan po ako ngayon naroroon. Ang importante ang pag-uusapan po natin. May ilan po tayong mga kababayan na isinisisi po kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaha na naranasan po ng Cebu. Hindi nila alam kung saan po nagsimula yung mga ganong klaseng mga bagay. Hayaan nyo lang po kasi maulan po dito sa kinalalagyan ko ngayon. At syempre, huwag kayong magtaka kung ano po yung aking background. No? Ang importante, nandito po ako sa inyo maghatid ng makabuluhang talakayan. So balik tayo sa usapan po natin mga kamunting tinig na kung saan ay isinisisi po nila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaha na naranasan po ng Cebu. Noong nagkaroon po tayo ng pagre-research at pananaliksik, nalaman po natin na ang Cebu ay talagang binutas ang kabundukan. Wala na palang mga puno at nasamantala na pala o nilamutak na ng mga gahamang mga negosyante na kung saan involved po sa negosyo na mining. Naalala ko tuloy mga kamunting tinig, yung aking pinakagusto na Department of Environment and Natural Resources, Department of Natural Resources natin, o yung DENR. Oo, na kung saan walang iba kundi si Secretary Gina Lopez na hindi po na-confirm ng commission on appointment sapagkat nag-object po itong si Boy 10K, itong si Cayetano. Now, wala po kayong karapatan na isisi po ninyo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil ang problema po dyan, isa panahon pa po ni Rodrigo Roa Duterte. Ang daming mga mining operators ang pinayagan na mag-operate, lalong-lalo na po sa Toledo. Binutas nila ang bundok. Oo, at saka kinwari pa nila yung pinagkukunan ng dolomite na kung saan mga kamunting tinig, lumalakas na po yung ulan dito po sa aking kinaroroonan pero hindi ko alam kung mapatatapos ko ito dahil po sa pumapatak na, lumalakas na. No? At nag-iingay na po yung mga sasakyan dito kung saan po ako nanggaling or saan po ako naroroon. So yun po ha, at hindi nyo ba alam ha, na kung saan ay binunyag po ni Pambari 4 na may mga palpak na mga flood control projects sa Cebu. No, ang panahon pa ng Duterte administration. Pagkatapos ngayon ng kakapal ng mga mukha ninyo na sabihin na ang Pangulong Bongbong Marcos na may kasalanan. Paano po naging kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos panahon ni Rodrigo Roa Duterte ang dami na palang mga anomalya dyan po sa flood control projects kung saan nagkakahalaga ng 26 billion pesos ang pondo dyan sa infrastructure projects na yan. So mga kamunting tinig, sa mga DDS na mga nag-scrutinize, nagagalit sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, mag-isip-isip po muna kayo. Ha? Mag-isip-isip po muna kayo. Baka nakatulog pa kayo, mamaya babangungutin kayo, mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Ha? Huwag niyong isisi kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari. Isisi ninyo sa nakaraang administration na walang ibang ginawa kundi pabayaan ng pabayaan ng pabayaan na magnakaw ang opisyal ng gobyerno, Department of Public Works and Highway. So naintindihan po ninyo? Bakit kasi pinayagan yung mining? Bakit kasi ninyo hinahayaan ang mga negosyante, lalong-lalo na mga incheck na mga negosyante, napabayaan na samantalahin? No? Binaboy nila ang kabundukan. Nakita po ninyo yung mga viral video, yung mga viral na mga pictures, na kung saan ay talagang grabe ang mga butas sa kabundukan. Wala na po mga kamunting tinig na mga punong kahoy. Masyado nang na-industrialize, masyado nang naabuso. Kaya po, kung hindi po magbabago
ang mga tao dyan sa Cebu, mga opisyal ng local government ng Cebu, pag hindi po kayo magbabago dyan, ay abay, naku, ang mangyayari dyan, kayo na naman po ang maghihirap. Oo, kapag hindi po kayo magbago. So, yan lamang ha, ang gusto kong ipaalala sa inyo na wag niyong isisi sa Pangulong Bongbong Marcos kung ano man ang mga nararanasan po ninyo dyan sa may Cebu. Lalong-lalo na yung mga Duterte Dayad supporters. Mahiya kayo, okay? So, kasalukuyan po ako nandito ngayon. Grabe po ang ulan, pero okay lang yan. Nag-enjoy naman ako sa pagbibideo ko. Actually, 5 minutes na. No? Nandito ako ngayon sa area na hindi ko lang sasabihin sa inyo. Okay? So, ganun lang. Responsable dapat ang mga taong bayan. O wait lang, kay masyado nang talagang maulan. Naku, Ginoo ko, Lord. Masyado nang maulan sa mga kinaroroonan natin. O, ayan. So, dito tayo sa lugar na ito, ha? Maya-maya, aakyat ako. Grabe. Hello, hello! I have my friend there. Oh. Okay. Oh, yan oh. Nandoon siya. Nandoon siya tambay sa kanyang sasakyan. Gusto niya ding makisali sa aking vlog. So, ganun ha, mga kamunting tinig. So, wait lang guys. Kay masyadong maulan. Ako po ay papasok at aakyat po dito sa aking kinaroroonan. Grabe kung saan pa ako lumabas. Kung saan pa ako nag-video, doon pa maglakas ang ulan. Ginoo ko, patawara Santissima. Kung saan pa ako nag-live. Kung saan pa ako nandito na ako sa loob ng aming bus. Ngayon, dapat kasi ang mga tao responsable para hindi natin mararanasan yung mga pagbaha at hindi po tayo magsisihan pagdating ng panahon. So, very important sa mga local government unit na pahalagahan po yung ating kalikasan. Huwag imina. O ngayon, no, naniningil na yung kalikasan dahil sa pagpapayaman ng ibang mga negosyante, no? Inalaw kasi yung mga open pit mining. Tapos pinagpuputol yung mga puno. Sinagsag-divide, bundok na, ginawa pang subdivision. So yun yung isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon po ng matinding pagbaha dyan po sa may Cebu. No? So yan ang dapat pagnilay-nilayan ng local government ng Cebu, pagtutulungan regardless of political affiliation. Dapat hindi na po politika ang pinag-uusapan ngayon, kundi yung pagkakaisa. And lalong-lalo na dumarating na naman yung isang super typhoon. So siguro yan ang magiging reason para po gumawa tayo ng way na magkaisa, hindi para ng manira. Baka mamaya yung aking bus ay naga-live ako, gaano ako nag-record. Ano man. Saan tayo pwedeng kumain? Ay, Diyos ko, Ginoo ko, Lord, patawara. Pati yung pagtain ni Ballpoint Man, problemahin pa namin, tinawanan siya ng asawa niya. Kasi taing-tain na daw siya. Baka mamaya maanod pa yan ng baha sa Cebu. Diyos ko, sa ano ba yung pinag-uusapan? Mabasa kasi ako doon, nagbabalita ako, Ginoo ko, Lord. May kaibigan pa naman ako doon na gustong magsali sa live streaming ko. Sa aking recorded video. Yan, hayaan nyo na yung sa likod ng mga tae. Hayaan nyo na yan, ha? So yun po, gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo na wala kayong karapatang magsisi kasi unang-una, may mga palisiya din ng local government. So the national government will assist if kailangan. Panahon pa po ng mga previous administration, inalaw. Kaya nga sa pagbaha yung landslide, pagbaha yung pag-uusapan, hindi ko talaga makakalimutan itong si Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez na kung saan ay nakapanlumo, no? Napakagaling na sekretary pero hindi po naaprubahan ang kanyang appointment kaya sinibak po siya sa pwesto, no? Hindi po siya na-appoint. Pero isa po siya sa mga personalidad na nilabanan ang operation ng mining. So dapat kasi when it comes to mining, balance 'yan.
no? Hindi malugi ang gobyerno, win-win solution dapat ang gagawin. Kung nakikita natin sa Toledo, sa Cebu, at saka iba pang mga area na kung saan ay iniwanan na lang yung mga mining operation nila. So yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng mga matinding pagbaha na naranasan ang mga taga Cebu. Kasi wala nang mag-hold na mga ugat ng mga puno, and at the same time, mga kamunting tinig, masyado na pong anong tawag nito? Puro na lang lupa, wala nang mga bato. Okay? So ayan, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Mabuhay po tayong lahat, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat po sa inyong panunood.